John chapter 21. At babasahin po natin verse 15 hanggang verse 19. John chapter 21, verse 15 to verse 19. Kung ito po yung nakita na tumayo tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. John chapter 21, verse 15 to verse 19. Mag-share screen po ako kung ito po yung makikita. Ito po ang sabi sa verse 15. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." Verse 16, he said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." He said to him, "Feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go." This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, "Follow me." Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, ituro mo sa amin ang mensahe mo ngayon. Dalin mo kami kung saan mo kami gustong dalin. Ibihis mo sa amin kung anong gusto mong ibihis sa amin. Pakita mo sa amin kung sino lang nagmamayari sa amin. Magsimula ka, Panginoon, sa nangangaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ako na po tayo lahat. Bago natin tignan ang resurrection from a pastoral sense, from a discipleship sense, tignan muna natin siya from a theological sense. Bakit ba mahalaga ang resurrection? Isa sa mga paraan na pinapaliwanag ng Biblia ang pagkabuhay na maguli. Ito ay first, si Kristo, nung siya ay nabuhay na maguli, itinuturing siyang first fruits ng resurrection. In a daring statement, ito ang sinabi ng isang theologian, nagsimula ang end of the world nung nag-resurrect si Jesus Christ. Ang katapusan, ang pangako sa atin, yung inaantay natin na mangyayari sa atin ay nagsimula kay Kristo. Siya ay first fruit ng resurrection. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Among many things, ang ibig sabihin nun, kung ano yung ginawa kay Kristo nung Resurrection Sunday, yun ang gagawin sa mga nasa sa Kanya. Tandaan nyo, ang relasyon natin sa Panginoon ay laging dinidescribe as if we are in Christ. Ito ang paulit-ulit na salita, na phrase na ginamit sa Ephesians. Tayo ay na kay Kristo, kung paano sa ating kasalanan noon, tayo ay na kay Adan. At basically, kung ano ang, naalala nyo nung nagkasala si Adan, kung ano ang ginawa ni Adan dahil tayo ay nasa kanya, lahat ng guilt na kay Adan ay nasa sa atin din. Tayo ay kasamang nagkasala ni Adan. Okay? Yet, we are now, if you are a Christian, you are in Christ, the second Adam. At kagaya nung sa unang Adan, kung ano ang ginawa ng pangalawang Adan ay ipinapataw sa atin ngayon. Yung righteousness ni Christ sa pamamagitan ng pananampalataya ay ini-impute sa atin. But more than that, kung ano ang gagawin ng langit, kung ano ang gagawin ng Ama kay Kristo, yun ang ginagawa ng Ama sa atin. Which means, kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ at tayo ay na kay Jesus Christ, wala tayong resurrection na inaantay. Ito na ang buhay na to. At sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15, tayo ang pinakakawawa sa lahat kung hindi totoo ang resurrection. Here's why. Kasi, tinalikuran natin yung dating mga buhay natin alang-alang kay Kristo.
Maraming mga kasalanan na hindi na natin nagagawa dahil kay Kristo. Maraming mga relasyon ang magtagtapos, maraming mga relasyon na tayo ay nahiwalay. Ang sabi ng Bible, tayo ay patay na sa mundo at yung mundo ay patay na sa atin dahil kay Kristo. Tapos kung hindi pala siya nabuhay na muli, sabi ni Pablo, tayo ang pinakakawawa sa lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tinuturi, kung ito lang ang buhay na meron, kung walang pagkabuhay mula sa patay, kung walang eternal life, kung walang life after death, kung hindi totoo ang resurrection, imagine ninyo, buti pa yung lamang yung mga makasalanan. Yung mga gumagawa ng kalooban nila, yung mga sumusunod sa layaw nila, yung mga nagpaplano ng hindi kasama ang Diyos sa plano nila, lamang sila. Kasi kung pare-parehong matatapos ang buhay natin at pagkatapos ito'y walang langit na pangako, walang impyernong parusa, kung ito lang ang buhay na to, pambihira, buti na lang sila, nag-enjoy sila. Isipin nyo, Kristiyano ang pinakakawawa kasi ang dami-dami nating tinitiis kung tayo nga ay talagang nagtitiis. Ang dami-dami nating tinitiis, alang-alang kay Kristo, tapos hindi pala siya nabuhay muli mula sa patay. Naloko tayo. Pero totoo ang resurrection. From a historical perspective, pwede mong tratuhin ang resurrection na parang kahit na anong historical event na nangyari sa kasaysayan, and you can prove it with you can verify it. This is a historical fact. Kaya alam nyo, kung napapansin nyo, kapag ako ang namimili ng kanta, meron tayong isang common resurrection song na hindi natin masyadong kinakanta. Alam nyo ba yung kantang ano? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me why I know He lives within my heart. Buhay si Kristo, alam kong buhay siya dahil siya'y buhay sa puso ko. Alam ko yung, siguro maganda naman ang ibig sabihin ng sumulat ng kanta, pero mga kapatid, hindi buhay si Kristo dahil buhay si Kristo sa puso mo. Kaya buhay siya sa puso mo o hindi, buhay siya. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay hindi nakadepende sa pakiramdam mo, hindi nakadepende sa pananampalataya mo, hindi nakadepende sa spiritual na health mo. Ngayong umagang to, pwedeng nanlalamig ka at wala kang kahit na anong pakialam sa Diyos, pero buhay pa din siya. Kung nararamdaman mo ang resurrection, kung nararamdaman mo na buhay talaga si Kristo, salamat sa Panginoon. Pero yung pagkabuhay niyang muli ay hindi nakadepende sa pakiramdam mo. Buhay siya. Ngayon, anong epekto nun sa atin? Dahil buhay siya, it makes a difference in the world. Okay? Sabi ni Tim Keller, kung hindi siya nabuhay na maguli, ba't mo ba inaalala yung mga sinabi niya? Pero kung talagang nabuhay siyang muli, wala nang ibang mahalaga kung hindi yung sinabi niya. Ulitin ko yon. Kung hindi siya nabuhay na maguli, kung si Kristo ay kahit na anong bait niya, kung patay pa rin siya hanggang ngayon, huwag mo nang alalahanin yung mga pinagsasabi niya. Yung mensahe ni Daddy patungkol sa Sermon of the Mount, yung pagmamahal sa hindi kaibig-ibig, yung pagpapatawad sa mga kaaway, yung pagyakap sa mga hindi kayakap-yakap. Huwag mo nang alalahanin yon kung si Kristo ay patay pa rin hanggang ngayon. Pero kung buhay si Kristo ngayon, hindi nagmamatter ang opinion mo sa mga sinabi niya. Kailangan mo na ngayong sundin yon. So you see, our salvation, we can rest in the fact that we are indeed saved. Tayo ay may kapanatagan na tayo ay napatawad na sa mga kasalanan natin. Tayo ay may kapanatagan na tinanggap ng Panginoon yung kabayaran ni Kristo dahil siya'y buhay. At makakaasa tayo na kung darating na sa atin ang kamatayan, kung ano ang ginawa kung ano ang ginawa kay Kristo ng kanyang resurrection, yun ang gagawin sa atin. Pero para sa marami sa atin, alam na siguro yon. Kaya naniniwala, kanina pa kahapon pinag-iisipan ko, 1 Corinthians 15 o John 21. 1 Corinthians 15 ay ang doctrinal exposition ng resurrection. John 21, I think, I believe, is a narrative focused on our daily Christian living.
Darating ang Resurrection Sunday, nakakailanganin natin pag-aralan ng 1 Corinthians 15. Pero ngayon, John 21. Ano ang meron sa John 21? Namatay na si Kristo, nalibing na siya, and interestingly enough, nag-resurrect na siya nito. Okay? Hindi ito yung unang pagkakataon na makikita ng mga disipulo yung resurrected Jesus. Kapag binasa niyo yung John 21, ito at least yung pangatlong beses na nakita nila si Kristo. Ano ang ginagawa ng mga disipulo dito? Sabi ni Peter sa start nitong chapter na to, sinong sasama sa akin, mangingisda ako. Ngayon, nung unang basa ko po dito, mabilis nahusgahan yung mga disipulo. Pambihira, anong ginagawa nila doon at nangingisda? Nakita na nilang buhay si Kristo. Bakit sila bumabalik sa kanilang dating hanap buhay? Bakit hindi sila maging apostol? Bakit hindi sila humayo? Kanina may nabasa akong commentary na ang sabi ng isang Bible commentator, kailangan daw natin bigyan ng konting allowances itong mga disciples. After all, nung nabubuhay si Kristo, marami sa kanilang living expenses ay covered nung kanilang ministry support. Alam natin na nung nabubuhay si Kristo, siya ay tumatanggap ng ministry support mula sa kanyang mga kaibigan at mga tagasunod. Okay? Alam natin ito dahil naalala nyo yung kwento na merong babae na nagbuhos ng mamahaling pabango kay Kristo. Tapos ang sabi ni Judas, na treasurer ng grupo, bakit hindi na lang binenta yung pabango na yon? Marami pa sanang natulungan. Ang sabi sa atin ni John, hindi concerned si Judas dun sa mahihirap. Concerned siya kasi kumukupit siya dun sa kanilang treasury. Kumukupit siya dun sa kanilang funds. So, all that to say, ito mga disipulo, nung kasama nila si Kristo, meron silang funds, meron silang ministry funds. At alam natin na si Lazarus, si Mary, at si Martha ay isa sa mga main supporters ni Jesus Christ nung si Kristo ay buhay pa. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Nung namatay si Kristo, huminto yung support na yon. At itong mga disipulo, naturally, hindi na nila alam ngayon kung paano sila mabubuhay. Okay, yung kanilang leader ay naipako sa krus, hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. Ang alam lang nilang gawin sa buhay, bukod sa sumunod kay Kristo, ay mangisda. So, ang ginawa nila, nangisda sila. Okay? However, I think it makes perfect sense na merong air ng uncertainty sa buhay ng mga disipulo nung oras na to. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Because here's the thing, they are torn between two realities. Reality number 1, alam nila na nabuhay si Kristo mula sa patay. May nakita sila na hindi nila ine-expect kahit saan. May nakita sila na in a way, biglang nag-make sense ang buong Old Testament. Merong silang nakita na hindi pa nangyayari before. Tunay niyang anak siya ng Diyos. Tunay niyang Messiah siya. At yung kanilang hindi sila nagkamali ng sinundan. Yet at the same time, there's the real life. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang kumayod, kailangan nilang gumastos, kailangan nilang mabuhay. Dalawang reality ang meron sila. Meron po ba kayong kakilala na gano'n din ang kalagayan? Nasa gitna nitong dalawang reality, may nasumpungan kami sa Panginoon. Nakita naming buhay talaga siya. Nakita naming tunay siya. Pero may mga pangangailangan pa rin kami bukas. Kailangan nila ng buhay, may mga pamilya kami, may mga gastusin kami. In a very real sense, itong mga disipulo na to, very relatable. Gusto kong huminto dito at gusto kong kausapin yung mga miyembro ng Jabez Baptist Church. Alam nyo, na dati nag-uusap kami ni Kim nung isang pagkakataon. Palagay ko naman papayagan ni Kim na i-share ko tong kwento na to. Isang pagkakataon na medyo nanlalamig siya sa pananampalataya. Nandito siya sa bahay, pandemic noon. At itong sinabi ko kay Kim. Sabi ko, alam mo, hindi ka na pwedeng tumalikod eh. Pagkatapos ng lahat ng nakita mo, pagkatapos ng lahat ng nasaksihan mo, hindi ka na pwedeng tumalikod kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung apela na inosente ka, na hindi mo alam. Anong ibig kong sabihin?
Naalala mo yung mga pagkakataon na nananalangin ka tapos nakita mong kumilos ang Diyos? Naalala mo yung wala kang magagawa, tapos biglang kumilos ang Panginoon? Like for example, kung kukunin ko si Kuya Jumuel, naalala mo nung mga panahon na si Precious ayaw lumabas kay Ate Dayday? Tapos hindi natin malaman kung anong gagawin. Hindi mo natin malaman kung anong gagawin natin. Tapos biglang lumabas. Ayan, ang kulit-kulit na. At nakita natin yung pagkilos ng Panginoon noong mga panahon na yon. Nakita mo noong mga panahon na yung mahal mo sa buhay ay pinapanalangin mo makakilala sa Panginoon. Tapos nakakilala sa Panginoon. Imagine niyo lahat ng prayer meeting sa Jabez na kumilos ang Panginoon at nakita natin kumilos siya sa kalagitnaan natin. Lahat ng pangangailangan tinugunan niya, lahat ng karamdaman na pinagaling niya, lahat ng kalubayan na pinawi niya, lahat ng iyon. Pagka tumalikod ka, tatalikod ka nang nakita mo lahat ng bagay na yon. Wala ka nang maikakatwiran sa Diyos. Patawarin niyo kung uulit tayo rito sa ganitong ilustrasyon, pero alam niyo yung church na lagi natin kinikritik, yung church na sinasabi natin na bakit sila ganon, bakit ano ba namang church yan, ganon ganito. Alam niyo ba na maraming mga tao doon na hindi naman naranasan kung ano yung naranasan natin? Buong buhay pananampalataya nila, ganun na nadatnan nila. Buong buhay pananampalataya nila, kung ano yung nadatnan nila, yun na yun. Hindi nila naranasan yung mga pagkilos ng Panginoon na naranasan nyo. Naranasan natin yung kapatawaran ng kasalanan, yung paglaya, yung kapighatian ng banal na spirito kapag nanlalamig ka. Lahat ng yon. Hindi nila naranasan yon. In a way, mas malaki ang responsibilidad mo ngayon kaysa sa kanila. Kasi kung sila man ay tatalikod, hindi natin hinihiling na tumalikod sila. Tatalikod sila nang sa totoo lang, hindi naman nila kasi naranasan kung ano yung naranasan mo eh. Pero ngayon ikaw, tayo, kapag ka tumalikod tayo ngayon sa Panginoon, tatalikod ka pagkatapos mong maranasan lahat ng pagkilos niya. Sa palagay nyo, sino ang may mas malaking pananagutan sa Diyos? Sa araw ng paghatol, sino ang hindi makakasagot sa harap ng Diyos? Sinong mananahimik? Sinong hindi makakaapila? Now think of the disciples. Nasa crossroad sila. Ano nang gagawin natin ngayon? Sabi ni Simon Peter, mangingisda ako. Hindi naman siya sinaway. And actually, nung nabasa ko yung commentary na yun, medyo nagbago ang pananaw ko. Pero isang bagay ang dapat matandaan ni Peter. Pwede siyang bumalik doon sa kanyang dating trabaho, pero hindi na siya babalik doon sa dating Peter. Hindi na pwede. Yung resurrection ni Jesus Christ ay nagpe-prevent sa kanya na bumalik sa dating buhay niya. Kahit na yung pangingisda niya, iba na yon. Kahit na yung pagkilos niya, iba na yon. Kahit yung hanap buhay niya, iba na yon. Hindi niya pwedeng tratuhin parang dati pa rin dahil nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo. Nangyari na ba sa atin yung paradigm shift na yon? Bago na ba lahat dahil nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo? Interestingly, iniisip ko kung paano i-address to eh. Pero palagay ko ngayon habang nagsasalita ako, binigyan ako ng Panginoon ng karunungan para i-address to. So, may gawain, I think ang isa sa mga advantage or disadvantage, kayo nang bahala mag-interpret, ng church natin ay meron tayong mas maluwag na pagtingin patungkol sa family time. Lalo na kapag mga ganitong okasyon. Na-imagine ko, so for example, hindi natuloy yung ating Saturday prayer meet, yung ating prayer activity, kasi nga may mga ganap ang mga pamilya. Okay lang yun. Naisip ko, Lolo, kung nabubuhay ang gadok ng mga panahon na yon, ay katakot-takot. Naalala ko meron kaming Holy Week service, nagpapaalam akong uuwi ako ng Mindoro. Alam ko na sasabihin eh. So on one hand, may mga church na ang sasabihin ay, hindi, anong pamilya, pumunta kayo ng church. Ngayon, yung mga hindi naman nag-church, ang sasabihin sa atin, anong church, pamilya? Saan tayo dun sa dalawang side?
I would say, tama yun eh. Magandang opportunity talaga na ngayong Holy Week ay makasama natin ang mga pamilya natin. Pero ultimo ang pagpapamilya natin, hindi na dapat pareho dahil nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po ba yung gusto ko sabihin? Bumalik si Pedro sa pangingisda niya. Yun eh dating buhay niya eh. Pero yung bumalik sa pangingisda ay isang bagong Pedro na. Hindi na pareho yung same activity but different person. I wonder, nung nakasama niyo po yung inyong mga pamilya kahapon, kayo ho ba'y bago na? Isang tao na tinablan na ng resurrection power. Okay? Think about it. Hindi ko sinasabi na putulin yung lahat ng connection nyo sa pamilya, sa church kayo. Yun yung kalakaran na pinanggalingan ko. Pero kayo naman po, ang pinanggalingan yung kalakaran, if I'm not mistaken, ay anong church? Swimming. Yet, pareho tayong hindi magbe-belong doon sa dalawang grupo na yon. Kasi we would say, yeah, go to your family. But you're a missionary there. Pumunta ka doon sa pamilya mo, sige, pero hindi ka na parehong tao. Hindi na ikaw yung dati. Pumunta ka doon at maging patotoo ka ng Panginoong Jesucristo. At gusto ko kong magtanong, yun ho ba nangyari? So itong si Peter, ng isda, kasama ng kanyang mga kasamang disipulo, at ang nangyari, magdamag silang ng isda at sila'y walang nahuli. Magbubumaga na, padaong na sila, matumal ang huli. Actually, hindi nga matumal, wala talaga. Nakakatawa, ma-share ko lang po pala. Naglalakad kami ni July nung nakaraan at ang tanong niya sa akin, ano nga yung tawag mo doon sa 3 buwan sa Mindoro, yung walang pera? Ano nga tawag doon? Sabi ko sa kanya, tagkiriwi. Oo, tagkiriwi. Hindi ko naman alam ba't niya naisip ganitong mga panahon ngayon. Pero sabi ko, sa isip-isip ko, wala naman tagkiriwi sa Maynila. Anyway, itong mga disipulo, kiriwi, di ba? Umuwi, magdamag na nangingisda, walang nahuli. At yung isang tao, dun sa seashore, na nagsabi, wala kayong huli. At ang sabi, i-cast nyo yung net nyo sa kabilang side. Tapos ginawa ng mga disipulo, tapos marami silang huli. Naalala agad ng mga disipulo sinong unang gumawa nun sa kanila. Kasi mga kapatid, kung mabaalala nyo, yun yung unang pagkakataon na nakilala nila si Kristo eh. Okay, kaya ang sabi ni John, ang Panginoon yun. Etong si Peter, ang sabi ng Bible, siya ay nag-alis ng kanyang, hindi naman completely naked, I think. Pero I think ang pagkakaintindi ko sa isang commentary na binabasa ko, pagka yung mga nangingisda, para nga naman hindi, para malaya silang kumilos, konti lang yung suot nila. Ang hirap nga namang mangisda, nang isipin nyo kung ano ang suot ng isang Israelita. Tapos suot-suot mo yun nang nangingisda ka. So, I would think na konti lang yung kanilang suot. At ang sabi ng Bible, si Peter tumalon agad, hindi naglagay ng balaba niya, tumalon at lumangoy papunta kay Kristo. Okay? At ang sabi ng Panginoon, halika kayo, kumain kayo. There is something terribly comforting about that. I mean, ang Panginoong Jesucristo, itong mga disipulo niya, ay magdamag na nangingisda. Marami sa kanila, kung hindi man marami, lahat sila ay may duda. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Confused. Bumalik doon sa dating buhay nila. Hindi sila mukhang disipulo ngayon. And you would imagine, sermonan silang matinding-matindi ng Panginoong Jesucristo ngayon. Pero sabi sa kanila, Panginoon, kumain kayo. Naghanda ng breakfast ang Panginoon. Merong isda na nasa ihawan, nakapaligid sila. This is so Jesus, this is a Jesus way of doing things. Halika kayo, kumain kayo, pagod kayo eh. Halika kayo, kumain kayo, halika kayo, mag-fellowship tayo. There is something comforting about, sino ba itong mga kausap ni Kristo na to? Si Thomas yung nagduda sa kanya. Si Peter yung nagkalulo sa kanya.
At yung ibang mga disipulo, ito yung mga disipulo na nung crucifixion niya, nagtakbuhan lahat. Ano ang salubong sa kanila ng Panginoong Jesucristo every time they meet? Halika kayo, kumain tayo. Nung una silang nagkakita, ang sabi ng Panginoon sa kanila, peace be with you. Tapos ngayon, halika kayo, kumain tayo, mag-fellowship tayo. And now, nagzo-zoom yung kwento between Jesus and Peter. At ang tanong sa kanya ni Jesus, Peter, Simon, do you love me more than this? Simon, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Ngayon, ang sabi ng mga Bible scholar, maaaring dalawa ang ibig sabihin ni Kristo rito. Una, mas minamahal mo ba ako kaysa sa mga huli ng isda na ito? Mas mahal mo ba ako kaysa sa nahuli mo ngayon? Remember, bumalik si Peter sa kanyang pangingisda. At ang tanong sa kanya ni Jesus, mas mahal mo ba ako kaysa dito? Pero, ang sabi ng ibang Bible scholar, actually hindi. Ang tanong ni Jesus ay, mas mahal mo ba ako kaysa sa pagmamahal nitong ibang mga kapatid mo? Bakit importante yun? Kasi di ba itong si Simon ang nagsabi nung bago ang crucifixion na kakalimutan ka ng, tatalikuran ka ng lahat, pero hindi kita tatalikuran. Ang sabi ni Simon, yung pag-ibig ko mas higit kaysa sa kanila. At ngayon, pagkatapos ng pagkakalulo, pagkatapos ng lahat ng bagay, tinatanong siya ni Jesus ngayon, Simon, mas mahal mo nga ba ako? Yung pag-ibig mo ba higit kaysa sa pag-ibig ng mga kapatid mo? Whatever that may be, I think this is the first resurrection question for Christians. Do we love Jesus more than this? Higit ba ang pag-ibig natin sa Panginoong Hesukristo kaysa sa mga tinatangkilik natin? You know, we are like Simon Peter in these two senses. Number one, alam mo yan, pag tinanong ko kayo, mahal niyo ba ang Panginoong Hesukristo? Mag-i-amen kayo. Meron ako na-attend ng service dati. Nag-preach ako sa isang service. Tapos ang kanta nila, naalala ko yung Tagalog eh. Parang ang punto ng kanta, hindi ako magsasawang mahalin ka. Ang pag-ibig ko sa iyo, Panginoon, ay parang ilog na hindi natutuyo. Kahit na anong mangyari, mahal kita. At nakatayo ako doon, iniisip ko, naiintindihan kaya nitong mga taong to yung kinakanta nila? Talaga? Hindi natutuyo? Talaga, hindi nawawala ang pag-ibig. Mamaya lang, bago matapos yung araw na to, nakalimutan na natin Panginoong Jesucristo eh. Ang unang tanong sa atin ng resurrection ay ito. Talaga bang mas mahal ba talaga natin ang Panginoon higit sa lahat? You see, Christianity is a matter of affection. Ang pagiging Kristiyano, ang main issue dito ay mas minamahal ba natin, mas pinapahalagahan ba natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay? Meron kaming niran na experiment ng mga estudyante ko habang pinapaliwanag ko to. You would think ng experiment ay sa science lang, pero ginawa namin sa values. Pinag-uusapan namin kung paano dapat ay mahalin ng Panginoong Hesukristo higit sa lahat. Sabi ko sa mga estudyante ko, ngayong oras na to, may mga bagay na mas minamahal kayo kaysa sa Panginoon. Siyempre, sabi ng mga estudyante ko, wala po. Sabi ko, sige, ganito ang gagawin natin. Meron tayong prayer na gagawin. Okay, ready na kayo? Sabi ng mga estudyante, ready na daw sila. Imagine niyo din tong prayer na to. Okay, ready na kayo? Panginoon, kung meron mang bagay na nakakahadlang sa relasyon natin, alisin mo. Merong isang bagay na pumasok agad sa isip nyo na natatakot kayong baka yun ang alisin ng Diyos. Well, pinakita na sa inyo ng Diyos kung sino yung kakompetensya niya. Meron po bang pumasok? Nung mismong sinasabi natin yung mga salita ngayon, Panginoon, lahat ng nakakahadlang sa relasyon natin, alisin mo. Automatically, merong isang bagay na para bang reflex, may pumasok agad sa isip nyo at sinasabi nyo, teka, baka yun ang alisin ng Diyos ah. O di alam nyo na kung ano yung kakompetensya ng Diyos.
Talaga bang mas higit na minamahal natin ang Panginoon kaysa sa lahat ng bagay? Interestingly, hindi binanggit at least directly ng Panginoong Hesukristo yung pag-betray ni Peter. Kung ang mga nakaisip no'n ay si Peter, kaya siya nalungkot ng pangatlong tanong, pero hindi binanggit ng Panginoong Hesukristo. I really don't think kailangan pang banggitin. After all, bakit ba pinagkaloob ni Peter si Kristo? Hindi ba dahil dito, nung panahon na pinagkaloob niya si Kristo, mas minahal niya ang buhay niya kaysa sa Panginoon? Hindi ba lahat ng sin ang nire-reveal nito at the moment of sinning, meron tayong mas pinahalagahan kaysa sa Panginoon? Meron akong tatanong sa inyo na ngayong linggong 'to. Gaano tayo kadalas na nakapagbasa ng Bible natin? Um, Next question. Ilang oras, mga kapatid, ang napunta sa pananalangin? Bakit mahalaga yung mga tanong na yon? Kasi ganito, huminto ang mundo in commemoration of Holy Week. Gustuhin mo mang manood ng TV, wala kang mapapanood sa TV ngayon. Wala ka rin pasok. Walang pasok yung mga bata. Kung etong okasyon na 'to, hindi ka nakapagbasa ng Bible, alam niyo ang ibig sabihin nun? Hindi mo talaga gusto. Kasi, maaring sasabihin niyo, hindi naman po dapat Holy Week lang nagbabasa ng Bible, eh. Tama, pero kung hindi mo nabasa yung Bible mo ng Holy Week, papaano mo mababasa yung Bible mo ng hindi na Holy Week? Kung ang issue, mga kapatid, ay oras, hindi ba maraming oras itong nakaraang linggo? Kung ang issue ay distraction, think about it. Hindi ba dapat mas konti ang distraction ngayon kesa sa normal na linggo? Imagine niyo 'to nung nakaraan na sabi ko nga sa inyo nakikinig ako ng radyo. Ang sabi nung radio station na hindi Christian station, ito mga kapatid ay panahon ng pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay. Nakikiisa kami sa inyong pagse-celebrate ng Holy Week. Ultimo unbeliever, inuutusan kang magbasa ng Bible mo. Kung hindi natin nabasa yung Bible natin, hindi talaga natin gustong basahin. Meron bang mga tao na Holy Week lang nagde-devotion? I think so. Mali ba yun? Mali talaga yun. Pero hindi sila ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga Kristiyano na nagsasabing mahal nila ang Panginoon na hindi siya binigyan ng oras sa isang linggo na wala tayong masyadong ginagawa. At kung hindi natin nabigyan ng oras ang Panginoon ngayon, kailan natin siya bibigyan ng oras? Meron ba tayong mga estudyante ngayon? Si Momay, congratulations pala. Ano yun, di ba? Recognition ba yun? Moving up, recognition. So, wala nang pasok, Momay. Wala na. Ilang po. In short, Holy Week na, wala pang pasok. Sa mga estudyante natin ngayon, gaano tayo kadalas nakapagbasa ng Bible? Gaano tayo kadalas nag-pray? Kung hindi natin nabasa yung Bible natin nang walang klase, kapani-paniwala ba kapag sinabi natin, hindi babasahin ko yung Bible ko kapag simulan ng klase? Yung walang klase, hindi natin nabasa eh. Mga kapatid, ang pinapakita nito ay ganito, hindi yung oras ang problema. Hindi tayo kulang sa oras. May kwento ko pala sa inyo, total andiyan naman si July. Nung binili ko yung tablet na nanakaw after 2 weeks, tinatanong ko si July, kaya ba ng budget natin? Gusto ko talaga yung tablet, pero sa totoo lang, nag-iisip ako, baka nga hindi kaya ng budget. Sabi ni July, hindi, pagka kinuha mo yan, magkakasya na budget natin. Siyempre, babayaran mo na eh. Pagka kinuha mo na yan, gagawan mo na ng budget yan.
kasi wala ka ng choice, kailangan mo ng bayaran. And alam niyo, bigla akong na hindi wise yung ginawa ko na yun. hindi matalinong pagpapasya yun. Pero isang bagay ang naisip ko, alam mo, pagka nilagay mo na yung devotion, pagka nilagay mo na yung prayer time sa oras mo, maniwala ka sa akin, magkaka-oras yun. For some reason, magkakasya yun. Subukan mo, imaginein mo, subukan mong ilagay yung Bible reading sa simula, sa umaga. At kung anumang oras ang matira sa'yo, maniwala ka sa akin, pagkakasyahin mo naman yun para magawa yung mga dabay mong magawa eh. Ano ba naman ang ginagawa natin sa araw-araw? Papasok sa school, naglilinis ang bahay, nagbibihis sa mga anak, etc. etc. Ilagay mo yung Bible reading sa umaga at lahat naman ang dapat natin gawin, magagawa pa rin naman natin eh. Except, ang tinatanong sa atin ng Bible ngayon, mas mahal mo ba ako kaysa dyan sa mga bagay na yan? Hindi kinagalitan ng Panginoon si Pedro dahil nangisda siya. Naiintindihan ng Panginoon na kailangan niyang gawin yun. Hindi kagagalitan ng Panginoon si Momay kung after 2 months mag-aaral ulit siya. After all, na alam ng Panginoon na kailangan niya yun. Pagpapala ng Diyos yun. Hindi kayo kagagalitan ng Diyos na naglinis kayo ng mga anak natin, naglinis tayo ng bahay, nagtrabaho tayo. Pero malinaw ang tanong ng Panginoon sa atin. Mas mahal mo ba ako kaysa dyan? Number 2. So that's the first resurrection, that's the first resurrection issue. It's an issue of love. Number 2, it's an issue of service. Papansin nyo, sagot lagi ni Pedro, opo, mahal ko po kayo. Opo, mahal ko po kayo. Nung pangatlo, nakaramdam na si Pedro. Okay? At naalala niya 3 beses siyang tinatanong ni Kristo sapagkat 3 beses din siyang nag-betray. In another thing, alam ng mga disipulo na binetray ni Peter si Jesus. So this is a way of reinstating Peter. Okay. At ang sabi lagi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. For Peter, and I believe this is to be true, malaki ang role na ginampalan ni Peter as the leader of the disciples even after the resurrection. Actually, silang dalawa ni Paul ang may mahalagang gampanin sa kasaysayan ng church. Si Peter ang missionary to the Jews at si Paul ang missionary to the Gentiles. At yun ang kanilang, I think kapag binasa niyo yung Book of Acts, yun ang pinakamadaling paraan para maintindihan natin yung ministry nila. However, be that as it may, if the resurrection is true, and if you truly love me, serve Christians. Paglingkuran mo yung mga kapatid mo, pakainin mo, siguraduhin mong maayos sila, siguraduhin mong lumalago sila. Hindi pwedeng mahalaga sa atin ang resurrection nang wala tayong pakialam sa church na produkto ng resurrection. For the parents, I think the challenge is clear. Feed my lambs. Yung mga lambe, yung baby na sheep. Anong sinasabi sa atin dito? Talaga bang minamahal mo ako? Pakilala mo ako sa mga anak mo. Peter, you would give your life away. Kasi ito yung pangatlong point ng resurrection. It's a matter of consecration. Nakita nyo ba yung sinabi ni Jesus kay Peter sa dulo? Ang sabi ni Jesus, nung bata ka, susuot mo kung anong gusto mong isuot, tapos pupunta ka kung saan mo gustong pumunta. Pero pagdating ng panahon, itataas mo yung kamay mo at bibihisan ka ng ibang tao. Tapos dadaling ka sa mga lugar na hindi mo gustong puntahan. Anong ibig sabihin ni Jesus doon? Kapag ka nakakadena yung kamay mo, pagka ikaw ay nakatanikala, kailangan bihisan ka ng ibang tao. Tapos kakalad ka rin nila sa mga lugar na hindi mo gustong puntahan dahil prisoner ka. At nilinaw dito ni John, ang sabi dito ni John, ang commentary ni John, sa pamamagitan nito, pinaliwanag ni Kristo kung paano siyang mamamatay upang maluwalhati ang Panginoon. Anong sinasabi ni Jesus dito kay Peter? Peter, wala ka ng karapatan sa sarili mo.
if the resurrection is true, and if you really love me, the resurrected Christ, then I own you. You belong to me. Hindi mo na hawak ang buhay mo. Dadaling ka kung saan ka dadalhin ng kalooban ko. Makukulong ka para sa akin. Hindi pwedeng nag-resurrect ang Panginoong Hesukristo, tapos tayo pa rin ang may-ari ng buhay natin. I think the alternative is this. Kung gusto natin na tayo pa rin ang may-ari ng mga buhay natin at may karapatan tayo sa mga sarili natin, ang tanging paraan para mangyari lang yon ay i-deny natin ang resurrection. Hindi na buhay ang Panginoon, siya'y patay pa din at hindi ako pwedeng angkinin ng isang patay na tao. Kung patay pa din siya, di tama, gawin na natin ang gusto natin. Naalala ko, nung meron akong klase sa Bible School, at nag-uusap kami. Hindi ko alam, hindi ko maalala exactly kung ano ang konteksto ng pag-uusap namin. Pero nag-recite ako at sabi ko, ang ibig sabihin po nito, yung mga Christian leaders ay wala ng karapatan sa sarili nila. Isang buong klase ang nagtaasan ng kilay. Isang buong klase ang nagtaasan ng kilay dahil ayaw nila yung pakiramdam na yon na wala na silang karapatan sa sarili nila. Alam niyo kung ano pinag-aaralan naming lahat doon. Magpapastor kaming lahat. Mga kapatid, hindi lang mga pastor ang wala ng karapatan sa sarili nila. Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesukristo ay wala ng karapatan sa sarili nila. At nung umupo ako, bigla ko na-realize, kaya naman pala tayo nagkakaganito eh. Kaya naman pala ganun ang itsura ng mga church natin eh. Kasi yung mga nangunguna sa kanila, ayaw maniwalang wala na silang pagmamay-ari sa sarili nila. Paano mo ngayon hihingin doon sa mga miyembro yun? Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, kapag ka daw inaanyayahan ni Kristo ang isang tao na lumapit, when Christ bids a man to come, He bids the man to come and die. Ang paanyaya ni Kristo sa mga tao ay paanyaya para mamatay. Ganun po ba natin tinitignan ang pananampalataya natin? Ang paanyaya ni Kristo ay paanyaya sa kamatayan. Kapag sinabi ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon kay Peter? Follow me. Sa Greek, ito ay present imperative. So, totoo lang, ang literal na translation na to, araw-araw sundan mo ko. Kung talagang buhay ako, kung talagang resurrected si Christ, sundan natin siya kahit saan tayo dalhin nun. Dito sa maikling conversation na to, sinamarize ni Jesus kung ano ang Christian life. And yet, if we are being honest, meron tayong isang religion na ipinamumuhay araw-araw where sinasabi natin sa lips natin that Jesus has indeed risen, pero ang ginagawa ng buhay natin, tayo pa din ang in charge. Tayo pa din ang nasusunod, tayo pa din ang nakapangyayari. Anong klaseng disconnect yun? Anong klaseng inconsistency yun? Kaya walang kapangyarihan ang Resurrection Sunday natin ng mga churches ngayong araw na to eh. Kasi yung mga kapatid, ang mga tao na sumasalubong kay Kristo, dapat nakaluhod. Hindi pwedeng salubungin ng Panginoong Hesukristo nang tayo pa din ang in charge. Napipighati ako noong nakaraan. Actually, one day ago, nakalimutan ko. Kasi meron akong strange na ginawa. Hindi ko alam, gagawin ko siguro ng mas madalas to. Habang nagbubulay-bulay ako, nakinig ako ng Christmas songs, mga Christmas hymn. At alam nyo, mag-iiba ang anggulo, mag-iiba ang kahulugan ng mga Christmas hymns kapag pinakinggan mo siya ng Holy Week.
Pagka binalikan mo yung pagkasilang ng Panginoong Hesukristo na alam mong papunta na siya sa krus. Tapos baligtarin din natin kapagka, say for example, kapag Christmas celebration, umawit tayo ng mga awit na papatungkol sa kamatayan niya sa krus. Mag-iiba ang pagtingin natin doon sa mga okasyon na yun eh. So for example, kung Christmas, umawit ka ng the power of the cross. Bakit? Tignan mo na yung bata na yun na nasa sabsaban, kaya isinilang yun para mamatay sa krus. At ngayon naman, Holy Week, nakapako sa krus, pinlay ko na nakaraan, may isang Christmas song na pinakinggan ko. Alam niyo, napighati ako kasi meron akong na-realize. Pinanganak ang Panginoong Hesukristo, sinelebrate natin yun like 3 months ago. At ngayon, patay na siya. Sinelebrate natin yung kamatayan niya, April. Alam niyo kung anong pinagkapareho nung Christmas celebration natin tsaka Holy Week memorial natin? Yung parehong okasyon na yun, lahat patungkol sa sarili natin. Sinasabi natin sa Panginoong Hesukristo, pinanganak ka at namatay ka at nabuhay kang muli, pero lahat ng bagay patungkol pa rin sa akin. Huwag nawa mga kapatid. Kung talagang nabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo, kailangang ibang buhay ang meron tayo eh. At mensahe ito sa nangangaral. Sabi ni Doug Wilson, mali daw kapag sinabi na kaya namatay si Kristo ay para tayo ay mabuhay. Christ died so that we might live. Mali yun. Sabi ni Doug Wilson, namatay si Kristo para mamatay tayo. Nabuhay na maguli si Kristo para mabuhay tayong maguli. Namatay si Kristo sa krus upang tayong mga mananampalataya ay mamatay sa mga kasalanan natin. At dahil nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo, tayo ngayon ay magbabangon sa isang panibagong buhay. Nung nakaraang Friday, inalala natin na namatay si Kristo. To which I ask, mga kapatid, namatay na ba tayo sa dating buhay natin? Ngayong umaga, inaalala natin na nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo. Nabuhay na bang, may bagong buhay na ba yung ating pananampalataya? Mga kapatid, ang panalangin ko, nawa ay kumilos ang Panginoon. Bago tayo magtapos, pakinggan natin ang awit na ito.